Samahan niyo po ako sa tawag sa pagsamba sa awit 42 bilang 1 hanggang 11. Ang sabi ganito, panaghoy ng isang dinalang bihag. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nadudurog ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong laging kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siya'y aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ang gugunitain ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa Hermon at sa Misar, di ko siya malilimot, gugunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga alon. Ang katulad nagagalip, malaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya'y naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aki bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko'y nang hina sa pagkutya ng kalaban habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Tayo po'y dumulog at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo muli, Panginoon, pang makapsamba. Maraming salamat, Panginoon, makapakinig ng iyong salita. Patuloy niyong gamitin ng bawat isa. Patuloy niyong buksan ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Patuloy naming pakinggan, Panginoon, ang inyong sinasabi sa mga pangyayari, mga bagay na nangyayari sa paligid at ang mga paghihirap na dinaranas ng bawat isa at ang mga pagtuturo, Panginoon, o pagsuway, Panginoon, ng bawat isa naway
Patuloy niyo nga buksan, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, upang matuwid o maging daan ito, Panginoon, ng inyong pagpapala, Panginoon. Patuloy naming tanggapin ng buo at patuloy namin dinadalangin ang mga susunod pang oras na patuloy niyong patnubayan ang aming tagapagsalita. Patuloy niyo siyang gamiting instrumento, Panginoon, at pagpapala sa bawat isa. Patuloy namin dinadalangin ang mga bagay nito sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate.
the mention of your greatness. In your name I will bow down. In your presence fear is silent. For you wear the victor's crown. And let your glory fill this temple. And let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon at sa oras na ito na kami po ay inyong ipinulong, Panginoon, upang pasalamatan ka, papurihan ka, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa iyong patuloy na pagtatapat sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahong ito na kami po ay nakakaranas at still nasa pandemya, Panginoon. Maraming salamat po sa mga opportunities na binibigay mo para kami po ay magsama-sama through online or through virtual meeting, Panginoon. Nais po namin purihin ka, Panginoon, sa pagpapatuloy ng iyong mga gawain. Lord, maraming salamat sa iyong provisions para po sa bawat isa. Dalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat, Panginoon, at pangangalaga. Protection po para sa aming mga kapatiran, especially po sa mga frontliners, Panginoon. Ganoon din po sa aming mga kapastoran na patuloy po na bumibisita at sa pagbabawal po ng gobyerno sa ngayon, Panginoon, ay patuloy pong gamitin nyo kahit ang aming mga cellphones, mga laptops, Panginoon, para maka-reach out po patuloy para sa aming mga kapatid. Dalangin ko pong yung patuloy na paggabay din sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa kanya-kanyang bahay, patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga local officials, ganoon din po sa
bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming bansa. Tulungan niyo din po ang aming mahal na Pangulo, Panginoon, sa paglilid sa aming mga kababayan, Panginoon. At ganoon din po, nais kong dalangin sa iyo ang pagdidisiplina, Panginoon, para sa mga kapatiran po at kanito po sa mga kababayan din namin, Panginoon, na mayroong mga pag-aalinlangan, Panginoon, sa pagsunod sa inyo at ganoon din po sa aming mga local officials, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na sa pagpapatuloy po ng aming pananambahan, gamitin mo po ang aming tagapagsalita, Bishop Leo, Panginoon. Gawin mo pong instrumento para po maitanim din sa aming mga puso, mapaalalahanan kami na kayo ay buhay, Panginoon, magpakailanman, at kayo ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong patuloy na pag-iingat. At nais ko rin pong pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng mga struggles, lahat ng mga trials na pinaparanas mo dahil sa pagtatagumpay din namin na natatanggap na nagbubuhat mula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming iingatan at gagabayan, Panginoon, sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Hindi po namin alam kung ano po yung susunod na mangyayari, ngunit patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang pagkakataong ito na mas lalo kaming maging matibay sa aming pananampalataya, tulad po ng isang ginto na patuloy niyo pong dinadarang sa apoy, pinupukpok ng martilyo para mas maging makinang, maging matibay, Panginoon. Langin ko ang iyong patuloy na pag-iingat, hindi lamang po sa aming mga kapatiran na nasa kanya-kanyang bahay, maging ang aming mga kapatiran din, Panginoon, na nasa malalayong lugar, patuloy niyo silang bigyan ng kaaliwan. So, aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman, bigyan mo rin sila ng kaaliwan, Panginoon, at kalakasan at tibay ng pangangatawan. Dalangin ko po, Panginoon, yung pag-asa na yon na ikaw ay kikilos sa aming mga buhay ay hindi po mawawala. Ngunit patuloy po itong mag-aalab dahil patutunayan mo sa aming, Panginoon, na ikaw ang may control sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras at pagkakataon na ibibigay mo sa amin. Dalangin po ang nais kong itaas sa iyo ang lahat po ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay babasa sa aklat ng Juan, kabanatang 20, mga talatang 1 hanggang 18, or John chapter 20 verses 1 to 18. Ganito po ang pagkakasabi. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan, at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit na puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?"
Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Was it a morning like this, when the sun still heat from Jerusalem, and Mary rose from her bed to tend the Lord she thought was dead? Was it a morning like this, when Mary walked down from Jerusalem, and two angels stood at the tomb, bearers of news she would hear soon? Did the grass sing? Did the earth rejoice to feel you again? Over and over like a trumpet on the ground, did the earth seem to pound? He is risen. Over and over with a never-ending round, He is risen. Hallelujah, hallelujah. Was it a morning like this, when Peter and John ran from Jerusalem, and as they raced toward the tomb, beneath their feet was there a tomb? Did the grass sing? Did the earth rejoice to feel you again? Over and over like a trumpet on the ground, did the earth seem to pound? He is risen. Over and over with a never-ending round, He is risen. Hallelujah, hallelujah. Over and over like a trumpet on the ground, did the earth seem to pound? He is risen. Over and over with a never-ending round, He is risen. Hallelujah, hallelujah. Was it a morning like this, when my Lord looked out from Jerusalem? He is risen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magandang araw po sa inyo lahat, at ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumasa inyo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang isang dakilang selebrasyon, isang dakilang pagsaalang-alang ng dakilang pangyayari sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan ng sangkatauhan. Wala pong kagaya nito. Wala pong nangyari na maaaring masabi natin na kahit man lamang malapit sa kasaysayang naganap na ating pong ipinagdiriwang.
ipinagdiriwang po natin ang resurrection ng Panginoong Hesukristo. Simple lamang ibig sabihin ng resurrection, ang isa na nagbalik mula sa mga patay. Isa lang ang gumawa niyan hanggang ngayon at wala na pong gumawa niyan. Ipinagdiriwang natin ang sinabi niya na sa Matthew 28:6, ang sabi ng mga anghel, He is not here, for He has risen. Ito po ay makikita po natin sa pintuan po ng Garden of the Tomb sa Jerusalem. Nakapunta po kami doon at na ibang mga workers ng Panginoon, kasama si Brother Eddie, Bishop Dambalais, at ganoon din ang aming mga may bahay. At nakita namin maraming tao ang naglilinya para lang makapasok sa Garden Tomb na tinatawag. Subalit, pagdating doon, kahit sa tagal ng kanilang pag-aantay at bago sila makapasok ay pagod na sila. Pagdating sa may pintuan ay nakalagay, wala siya rito. Siya ay nabuhay. He's not here. He has risen. Wala po tayong makikita ang ganyang senaryo sa ibang mga makikita natin sa buong sanglibutan. He is not here. He is risen. Noong June 6, 1944 po, may nangyari po sa kasaysayan ng tinatawag natin na Liberation Day sa Europe. Ito po ay tinatawag na Day. At ang napabilang po dito ay 7,000 ships, 150,000 on board, 18,000 paratroopers, 2 million soldiers, affecting or involving 12 countries. Ito po ang tinatawag na the greatest liberation that has been done in the what we call territory of Europe. Noong January 1, 1863, si President Abraham Lincoln ay nag-sign po ng tinatawag na Emancipation Decree, na kung saan sa Emancipation Decree nito ay napapaloob ang isang kasulatan, isang batas na magpapalaya sa mga alipin na sa Amerika. Nagbigay ng sigla sa mga alipin. At sila po ay di-celebrated katulad ng celebration sa Armada of Invasion sa Europe. Nag-celebrate din sila. But nothing of this can be compared to the resurrection of Jesus Christ that we are celebrating today. Nang maganap ang resurrection, God celebrated, heaven celebrated, sinners celebrated, hell went in this array. Bakit po? Sapagkat natupad po ang katuparan ng dakilang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Ang resurrection po ay tinatawag po ito na cornerstone of our Christian faith. Maya-maya po maunawaan natin kung bakit. Resurrection is the cornerstone of our faith or Christian faith. It is the foundation of the Christian hope. It is the heart of the church proclamation. Ang sabi po ng Romans 1:4, si Jesus Christ po was declared with power to be the Son of God by the redemption and by His resurrection from the dead. Our future, because of the resurrection, was saved, secured, and accomplished. The resurrection stands as our living hope. Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo mula sa mga patay ay nagpatibay
nagpatindi at nagpalakas ng ating buhay na pag-asa. Naalala nyo ba sa Mark 16:7, ang sabi ni Jesus, iibalita nyo sa kanila, dalhin nyo ang balita na ako nga'y nabuhay. At lalo na, ibalita nyo, sabihin nyo kay Peter. Bakit po? Bakit special si Peter? Sapagkat si Peter nagtaksil sa Panginoon. Dininay niya 3 times ang Panginoon. Si Peter po ay tumalikod sa kanyang commitment sa Panginoon. Subalit nang mabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, naalaala siya ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, Peter, may pag-asa sapagkat nabuhay ako. May panibagong paglalakbay ng buhay sapagkat nabuhay ako. Merong tunay na kinabukasan, Peter, sapagkat nabuhay ako. Kaya balita nyo kay Peter ang dakilang pag-asa, ang dakilang mensahe ng pagbabalik loob, reconciliation message na dinala dahil po sa kanyang pagbangon mula sa mga patay. Ang resurrection po ay patunay na ang pangako ng Panginoon ay nagkatotoo. Ang sabi niya sa Luke 24:39, handle me. Sige, i-touch niyo ako and see na ako'y tutungang nabuhay sa mga patay, mula sa mga patay. Ang resurrection is the greatest proof of the fulfillment of the love of God. Doon sa cross ng Kalbaryo was demonstrated how God loved us through the death of Jesus Christ. The resurrection is the greatest evidence of the love of God. Ang sabi sa Revelation 1:18, I am alive forevermore. I am alive forevermore. Sapagkat siya ay alive forevermore, siya po ay ating masasandalan ng ating pananampalataya, masasandalan ng lakbay ng buhay, masasandalan natin ang katiyakan kung saan tayo pupunta, ang katiyakan ng ating kaligtasan, ang katiyakan na pagkatapos ng ating kamatayan, tayo rin ay mabubuhay sapagkat ang Panginoon Hesus ay pinatunayan niya na may buhay pagkatapos ng buhay sa sandaigdigang ito. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang kasaysayan ng resurrection ay kasaysayan ng langit, kasaysayan ng sanglibutan, kasaysayan ng mga nananalig at naghangad na sila rin ay maligtas ng Panginoong Kristo. Ano po ang makikita po natin dito? Una po, ang sabi po dito ay, it is a demonstration of God's great power. Natalo po ang kamatayan. Death was defeated. Nagtagumpay po ang Panginoon laban sa kamatayan. Yan po sinasabi rin sa 1 Corinthians chapter 15. O death, where is thy victory? Sapagkat ang Panginoon Jesus po ay nabuhay mula sa mga patay. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng ating pananampalataya ay buhay. Hindi tayo nanampalataya sa mga bagay-bagay. Hindi tayo nanampalataya na walang sandalan ng katiyakan. Ang katiyakan ng ating pananampalataya na ito ay buhay ay sapagkat siya'y nabuhay. Makikita natin yan mamaya-maya. Ang pagkabuhay ng Panginoon Jesus ay sa rin patunay ng kanyang credibility and identity. Credibility, sapagkat maraming mga tao ang nagtatanong, sino ba siya? O bakit siya ganyan? Ano ba ang karapatan niya? Bakit niya sinasabi siya ay the truth, the way, and the life? Bakit ba? Ano ba ang kanyang patunay sa bagay na yan? Bakit sinasabi na siya ay Messiah? Bakit siya ay sinasabi na Lord of Lords and King of Kings? Bakit siya ay sinasabi na siya ay Diyos? Bakit siya ay sinasabi
na tanging tagapagligtas. Bakit sinasabi na siya ay Son of God? Ano ang patunay nito? Dito po ang kanyang credibility ay na-establish once and for all. Nang ibig sabihin, what he claimed to be is true. What he says is true. What he promised is true. Lahat yan ay napatunayan na totoo sapagkat siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ito rin pong resurrection is a validation of God. Lahat ng ginawa ng Diyos patungkol sa kaligtasan, lahat ng sinimulan niya na ang tao ay mahulog sa kasalanan, lahat, kung baybayin po natin ang kanyang paggalaw para sa kaligtasan ng tao, ay nagkaroon ng completion na mabuhay si Jesus mula sa mga patay. Kung siya ay namatay lamang sa krus ng Kalbaryo at hindi siya nabuhay mula sa mga patay, hindi po nakumpleto ang paraan at plano ng kaligtasan. This is also a vindication that Jesus Christ is not guilty of the charges against Him. Ang charges against Him, nagkukunwari isang Diyos. Blasphemous daw yun. Nagkukunwari siya na siya ay may authority over the church affairs kasi minsan na napunta sa doon at ginawang palengke ang church na yan, ang temple na yan at kanyang pinagtabuyan ang mga tao doon. Maraming tatanong din kung bakit siya ay nagpapagaling kahit na araw ng Sabat. Maraming nagtatanong pag sinabi niya na sa pagpapagaling niya, your sins has been forgiven. Ito po ay vindication na he is not guilty of the charges against him. Meron pa bang kakilang vindication kaysa sa bagay na ito? Ano po ang kahulugan nito sa tatlong katauhan? Number one, ano pong kahulugan nito sa Diyos? Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Galatians 1:1, Acts 2:32-33. Dito makikita natin the power and authority of God. Romans 8:11-13. God raised Jesus from the dead. Ang Diyos ang siyang bumuhay kay Jesus Christ mula sa mga patay. Napakahalaga pong makita natin at malaman natin yan. 1 Corinthians 6:14. God not only raised the Lord, but will also raise us upon His power and through His power. Wow! Ang Diyos ay hindi lamang sa tahimik, hindi lamang siya a silent spectator, but He is an active participant of the grand plan of salvation. Even the death of Jesus Christ and even the burial of Jesus Christ, especially upon the rising of Jesus Christ from the dead. Hallelujah. Ano naman ito kay Jesus? Mark 8:31, Luke 9:22. Ang sabi po dito, the Son of Man. Ang nagsasalita po dito ay si Jesus. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and he be killed. But after 3 days, he will rise again. Alam ni Jesus ang kanyang misyon. Alam ni Jesus ang kanyang patutunguhan. Alam ni Jesus na sa bandang huli, mananagumpay siya. At ang tagumpay niya ay siya ring maging tagumpay ng lahat na mananampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya bilang kanilang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas. Ano naman ito sa Holy Spirit? Romans 11:2-13.
And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Laki din po ng ginampanan ng Holy Spirit. At sabi dito ni Apostle Paul, the Spirit raised Jesus from the dead, and the Spirit dwells in us, is living in us. Napakaganda po ng kasaysayan ng paggawa ng Diyos na Ama, ni Jesus Christ, at ng Holy Spirit. Ano naman ito para sa atin? Para po sa atin, Romans 4:25, Jesus was delivered unto death for our sins and was raised to life for our justification. Wala palang justification kung siya ay namatay lang sa krus ng Kalbaryo at hindi siya nabuhay mula sa mga patay. What a beautiful message. Jesus was delivered to death for our sins. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. But He was raised to life for our justification. Ang justification po, ang ibig sabihin niyan ay we are under charge, pero sabi ng hukom, you are not guilty. You are justified. You can go free. Yan po ang ibig sabihin ng justification. Nung siya'y nabuhay mula sa mga patay, idineklara ng Diyos, idineklara ang completion of our justification. Napakagandang balita, napakagandang katiyakan na ginawa ng Diyos para sa ating katauhan na makasalanan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, ay ito po ay turo ni Apostol Pablo. In fact, ito po ang sinasabi ng the gospel, the good news. At may 7 katanungan po dito na dapat po natin bigyan ng pansin. Sabi niya dito, if Christ was not raised from the dead, our preaching is in vain. That's number 1. If Christ was not raised from the dead, our preaching is in vain. Di dapat ako tumayo dito. Wala akong karapatan magturo sa inyo. Ang ibang mga pastor wala rin karapatan magturo. Kahit sino sila, kahit famous evangelist, kahit famous world class na mga pastor, wala silang karapatan sapagkat kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Pangalawa, if Jesus Christ was not raised from the dead, our faith is in vain. Nakakalungkot. Kung doon lang siya sa Kalbaryo, hindi siya nabuhay sa mga patay, ang pananampalataya natin ay baliwala. Wala tayong sandigan ng ating pananampalataya. Ang sabi nga kanina, resurrection is the very heart of our faith, of our Christianity and faith. Resurrection is the center message of the gospel. Resurrection is the great evidence that indeed our faith and our relationship with Jesus Christ is true, and it can never be denied that it is not true. Pangatlo po, sabi dito, if Christ has not risen from the dead, we are found to be false witnesses of God. Hindi tayo totoong mga saksi para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, para sa ating pananampalataya, para sa ating proclamation of the gospel of the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung hindi siya nabuhay, we are found to be false witnesses of God. Pang-apat, if the dead are not raised, then Jesus Christ was not raised from the dead, therefore our faith is worthless. Walang katuturan ang ating pananampalataya.
Ganon din ang sabi niya ay sa number 5, if Christ was not raised from the dead, we are still in our sins. Wala. Hindi tayo na-deliver sa ating sakit. Walang deliverance sa kasal. Walang kapatawaran kung si Jesus Christ was not raised from the dead. Tapos ito pa po, ang sabi po niya, then those who died in the Lord have perished. Yung mga namatay, kung hindi nabuhay, si Jesus Christ, mga namatay na mga mananampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo, they have perished. Tuluyan sila napahamak. Tuluyan sila nangamatay at nawalang pag-asa. Number 7, if we have only hope in Christ in this life, only we are of all men most be pitied. Kahabag-habag tayo. Kung ang ating pinananaligan, sandigan ng ating pananampalataya ay ang Panginoon Hesus dito lang sa mundo at ang kanyang ginawa at hindi sana nabuhay sa mga patay. Ang sabi dito, kawawa tayo. Kawawa tayo. But Jesus has risen from the dead. Ang sabi nga niya sa Revelation ay patunayan ninyo, sabihin ninyo na siya ay buhay. I am the Alpha and the Omega. I am alive forevermore. Romans or Revelation 1:18. I am alive forevermore. Kaya ang ating buhay ay ipamuhay natin na ang ating Panginoon ay buhay. Minsan nabubuhay tayo na parang ang Panginoon natin ay wala sa atin, wala sa ating kapaligiran, hindi niya nakikita ang ating kapaligiran. Naalala niyo Mark chapter 4, nung dumating ang bagyo, nangatakot sila at hindi na nila pinapansin na kasama nila si Jesus sa kanilang paglalakbay. Madalas hindi natin napapansin, kasama natin ang buhay na Panginoon. Ang buhay na Panginoon na nandyan sa gitna ng pandemic. Ang buhay na Panginoon na nandyan at hindi niya tayo papabayaan. Sa ngayon ay para bagang ito po ay kasaysayan ng Biyernes Santo na kung saan ang Panginoon Jesus, He suffered and died on the cross. Nakakalungkot. But remember, on Friday, that was the day He died, but Sunday is coming. He was raised from the dead. Ganito rin po ang kalagayan ng ating sanglibutan. Para tayo nasa Biyernes Santo, sa paghihirap, sa pagluluha ng ating mga hinaing at ng ating mga karamdaman at sa mga pumanaw na mga mahal sa buhay natin. Subalit, may isa pong buhay na pag-asa. Sunday is coming. Sunday, that day that Jesus Christ rose from the grave. Hallelujah. Sabi niya dito, ulitin ko po, He is alive and He is alive forevermore. Ano ngayon ang dapat nating ibalita? You know, si Doubting Thomas, kaya tinawag siyang Doubting Thomas kasi sinabi siya, ay nabuhay ang Panginoon, nandito lang sa kanina. Sabi niya, hindi ako naniwala pag hindi ko nakita ang kanyang sugat sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran, hindi ko maniwala. Biglang dumating si Jesus. Halika to, Tomas. Lagay mo yung daliri sa aking masugat. Sa tagiliran ng aking katawan na may sugat. Pero hindi na nakapigil si Tomas. Ang sabi niya, oh my Lord, oh my God. Pero may sinabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Blessed art thou who believe because you see me. But more blessed are those who do not see me, but believe. Believe that I am what I am. Believe that I am alive, and I am alive forevermore. Salamat po sa Panginoon. Tatlong bagay po dapat nating bigyan ng pansin. We become witnesses of this. Ang mga tatlong babae, si Peter and John,
na nakita nila ang empty tomb, they became witnesses of the risen Christ. Pangalawa po, that we be a faithful workers for the kingdom of God. Hindi lahat ay pastor, hindi lahat missionary, hindi lahat ay mga evangelist, pero bawat isa sa atin, meron tayong assignment para po sa kaharian ng langit. Let us be faithful workers for that. And then, hindi lamang yan, let us be a winner in our faith. Hindi dapat tayo namumuhay na parang talunan. Hindi tayo namubuhay na parang wala ano man ang ating ginagawa. Ang sabi ng Bible, stand firm and be faithful. For what you do will not be in the Lord. Mamuhay tayo na dala-dala natin ang buhay na Panginoon, na through the Holy Spirit is in us, living in us, outpouring His blessings and grace. Mamuhay tayo at ipakita natin na kaiba ang mga tao na tumanggap sa buhay na Panginoon. Salamat sa kadakilaan niya. Salamat na meron siyang dakilang grand plan and purpose for our lives. At napabilang tayo sa agenda ng Diyos na pagbabago ng mga tao because of the power of the resurrection. That's why sabi ni Apostol Pablo, I preach the resurrection power of Jesus Christ. I desire to know more about Jesus Christ and His resurrection. Mamuhay tayo na mananagumpay, winning the journey of the faith. Winning in every corner of the challenges of faith. Mamuhay tayo sapagkat ang ating dakilang Panginoong Jesucristo ay buhay. Siya ay buhay at buhay magpakailanpaman. Amen and amen. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoong Jesucristo.
sa inyong lahat mga kapatid. Nasa bahagi na tayo ng communion service sa ating pagsamba sa umagang ito. Kung meron kayong mga banal na kasulatan, buksan po natin sa unang Korinto, simulang 23, ganito pong sinasabi ng Panginoon sa aking salin. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats this bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Ito pong ginagawa natin ay para alalahanin at para sundin ang tagubilin ng Panginoon na tuwing tayo ay sasamba at magkakatipon, gawin natin ito bilang paggunita sa Kanya. Ang tinapay na siyang simbolo ng Kanyang katawang nabugbog, napako dun sa krus ng Kalbaryo, gaya ng ating narinig na mensahe, fully explained na po yung mensahe. Ito pong nire-represent ng Kanyang katawan ng tinapay na ito. Binugbog ng dahil sa ating kasalanan. As a substitute, siya ang ipinako imbes na tayo. At itong saro ng alak, ang siyang simbolo ng Kanyang dugong tumigis, panghugas ng kasalanan natin, ng sanglibutan, for that matter. Kaya alalahanin po natin ang Panginoon, pagsasalu-saluan natin yan, ang elementong yan, bilang paggunita sa ginawa ng Panginoon nung unang Biyernes Santo hanggang 3 araw na yon, muli siyang mabuhay nung unang linggo upang tubusin tayo, upang maging substitute natin, at upang tayo, mga mananampalataya, ay hindi na maparusahan sa ating mga kasalanan kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ating pong pagbulay-bulayan ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang dumadaho rito at nagpaparticipate sa hapunang ito ay kailangan magsiyasat din. Katulad ng binasa po natin kanina. Magsiyasat po tayo ng ilang saglit bago tayo mag-participate dito sa pagpuputol-putol ng tinapay at pagminom ng saro na siyang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon na tumigis doon sa Kalbaryo noong 2,000 years ago. Siyasatin mo po kami, Panginoon, Diyos na dakila sa lahat. Ano man ang masumpungan mong kasalanan sa hindi namin pagtatapat, sa pakikipag-ugnay po namin sa ibang tao, maging sa aming mga pamilya, kapitbahay at ibang mga tao, Lord, sa workplace, anywhere, O Lord, kahit na COVID-19 na ganito, meron pa rin kaming dealing sa ibang mga tao, maski sa mga kasambahay po namin. Ipatawad mo sa amin ang lahat ng aming kasalanan, gawin mong kalugod-lugod ang aming pagtitipong ito, upang kung magpuputol-putol kami ng tinapay, bilang simbolo ng iyong katawang nabugbog sa krus ng Kalbaryo at nitong saro ng alak na tumigis, simbolo ng iyong dugo na tumigis para sa amin, ay maging kalugod-lugod ang aming gawain sa iyo. Nung gabing ipagkano lang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Pagkatapos ay pinagpirapiraso dito na sinasabi, ito ang aking katawan ng nabugbog ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kumakain kayo bilang paggunita sa akin. Tanggapin po natin sabay-sabay ang tinapay. Sa ganun din naman paraan, sila ay makahapon, tinawakan ng Panginoon ng saro ng alak na sinasabi, ito, sarong ito, ang bagong tipan sa aking dugo. Ibig sabihin, pinagtibay ang bagong tipan na ito, pamagitan ng pagtitigis ng dugo ng Panginoon. Gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisiinom bilang paggunita sa akin. Tanggapin po natin sabay-sabay ang saro ng alak. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pagtitipon. Pagpalain mo ang aming
pagsasalo-salong nito na bilang paggunita namin sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig na walang kaparis, pag-ibig na nagdala sa amin, malapit kaming muli sa inyo. Sakripisyo at kamatayan ng aming Panginoon na sinisimbolo ng tinapay at ng saro ng alak na simbolo ng kanyang tumigis na dugo para sa amin. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa mensaheng aming tinanggap na ito'y sinundan pa ng pagpuputol-putol ng tinapay upang lalo naming mawari ang pinakadakilang sakripisyo. Ang bugto mong anak ay binigay mo doon sa krus ng Kalbaryo upang mamatay alang-alang sa amin, ang magbayad ng aming kasalanan bilang substitute po namin. Walang pwedeng gumawa niyan maliban lamang ikaw, O Diyos. Isang biyayang hindi namin kayang ipaliwanag pero dumating po sa amin dahil sa malawak mong pag-ibig at kahabagan sa amin. Ang biyaya mong yan ng pagliligtas ay tinanggap po namin ngayon. Nag-e-enjoy kami sa kalagayang yan. Pagpalain mo sa amin. Maging hamon sa amin ang mensahe ngayon upang lalo pa kaming magtapat sa iyo, Panginoon, at may bahagi namin sa ibang tao. Isang beses, 2,000 years ago, ang Panginoong Hesus ay ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, tanging pambayad ng kasalanan para sa mga tao, Panginoon. Lord, maging bold kami na gawin yan, ipagpatutuo yan, ipagsigawan yan, Panginoon, ipagpilitan yan sa mga kamag-anak po namin. Madama rin naman nila at maranasan din naman nila ang ibigin sila ng Diyos at sila'y makaranas ng pagpapatawad kanilang mga kasalanan at tumanggap din katulad namin ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.